Wala pa mang El Nino, nasa 3 bilyong piso na raw ang nalulugi sa agrikultura dahil nga sa matinding init ng panahon. Sa datos ng Department of Agriculture, nasa 15 lugar sa bansa ang nakararanas ng tinatawag na moisture stress. Pag-usapan pa natin ito. Makakausap natin sa linya ng telepono si DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Hi Cheryl, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Asek, para po sa kaalaman ng publiko, ano po ba ang ibig sabihin ng moisture stress? Cheryl, ito yung mga halaman natin na nakakaranas ng kakulangan ng tubig ulan o precipitation, specifically yung ating mga rain-fed areas na umaasa doon sa tubig ulan. Ano-anong lugar at klase ng pananim po ang apektado ng moisture stress sa ngayon? Karamihan sa mga apektadong commodity natin, almost 95% yung corn areas natin. Maliit lang na bahagi yung sa rice at saka sa high value dahil yung naapekto na lugar yung ating mga tinatawag na corn producing areas, specifically itong eastern seaboard ng ating Luzon o yung Region 2. And then yung sa central at western side ng Mindanao. Asek, wala pa pong El Nino pero nasa 3 bilyong piso na nga raw yung nalulugi po sa ating agriculture. Paano po ba natin mapipigilan pa yung malaking epekto sa mga kapatid nating magsasaka? Nakaagapay naman agad ang Department of Agriculture. Itong report na to as of end April ito at nakapamahagi na tayo para sa taniman ngayong wet cropping season ng mga binhi, pataba at saka lalo na kasi corn areas yung naapektuhan nito mga paminga at saka pataba, yung mga makinarya natin. And of course yung ating insurance sa mga affected areas plus yung ating quick response fund para sa immediate recovery and rehabilitation ng mga affected areas. Makakaapekto rin ba ito doon sa presyo po ng mga gulay sa palengke? Although sabi nyo nga, nasa 95% ang affected ay yung corn producing areas naman. Yes, Cheryl. Actually, kanina nag-ikot kami sa mga palengke. Si Secretary nasa may bandang Manila. Kami ay nasa Alabang at yung pag-ikot namin, hindi naman apektado ang gulay. In fact, mababa pa nga yung presyo ng mga both lowland and upland vegetables natin. So, as you mentioned, ang affected areas ay corn. So, dun sa gulay, wala namang epekto ito. Okay, habol ko na. Kasi di ba the past weeks yung oversupply or yung mga nasasayang po na mga gulay, kagaya yung cabbage sa upland po, sa norte. May ganun pa rin po ba tayong problema ngayon, yung oversupply ng ilang mga gulay na nasasayang? Wala na naman tayong namomonitor na ganun, Cheryl. At stable na rin naman yung presyo, naka-adjust na tayo for petroleum products at saka rito sa mga gastusin na iba pa. So sa ngayon, wala nang report na ganun kami nakikita pa. Inaasahan na rin po ba na bababa rin yung produksyon ng palay sa bansa? Makakaapekto po ba ito sa presyo ng bigas sa merkado? Ito pong nagbabadyang El Nino, Asek? Dito sa El Nino, parating na El Nino, darating yan July, August, bagamat makita natin medyo malapit pa rin sa normal yung rainfall by that time. Ayon na rin sa forecast ng Pag-asa, makakaapekto yan towards the end of the year hanggang next year. So maapektuhan yung ating dry season crop. And siguro to the latter part yung ating wet season crop. Ang initial estimate is 700,000 metric tons. Halos kaparehas yan ng nawawala sa atin dahil sa mga pagbaha. About 500 to 600,000 metric tons. So sa ngayon, hindi pa naman natin nakikita na makakaapekto yan. Pero kung papasok din yung epekto na mataas na presyo ng fertilizer at saka ng petrolyo, so posibleng makadagdag yun dun sa production losses natin. Pero paano rin po natin, ano na po yung ginagawa nating paghahanda ng DA at pag-monitor or
paano pinaghahanda ang ating mga magsasaka pagdating po sa epekto ng El Nino doon sa lakas ng bagyong mga dadating. Kasi yes, drought, tagtuyot pagdating ng possible last quarter of this year or first quarter of next year nga daw po. Pero itong mga bagyo naman napapasok po sa ating bansa come, well, this month or mas peak po ng July and August na mas bihira pero mas malalakas naman na bagyo po ang inaasahan. Tama yan, Cheryl. Pag El Nino years, mas bibihira ang bagyo pero mas matitindi. Depende yung typhoon path, of course, kung saan siya dadaan at anong period ng crop cycle. So kung yan ang bagyo ay dadaan, of course, sa mga rice producing provinces natin at yan ay nasa sabihin natin maturity stage, doon maapektuhan. Pero kung nasa early vegetative stage, madali makarecover ang halaman. So hindi pa natin masyadong makita kung gaano siya makaka-apekto. Of course, again, depende sa kanyang direksyon, typhoon path at saka sa severity ng tubig na ibabagsak at kung anong period ng crop cycle natin sila dadaan. Resources-wise, ng DA po ay sapat naman ho ba para tugunan nga yung posibleng epekto ng habagat at ng strong El Nino? Every year naman, kahit may El Nino, wala, naka-ready tayo. In fact, meron tayong, ngayon na-activate na yung El Nino Task Force para talaga mas matutukan itong epekto ng El Nino. At ang last recourse natin dyan, yung cloud seeding, kung talaga matindi. At halos kukunti lang ang precipitation. Sa ngayon, nag-advise na yung NWRB na magbabawas ng water allocation sa mga irrigation areas natin. Kaya bukod dito, yung pagbibigay natin ng mga drought-tolerant varieties, iba-iba kasi ang epekto sa ibang lugar kasi meron tayong apat na type ng climate sa buong bansa. So we also would like to maximize yung ating pagtatanim doon sa mga areas na hindi naman maapektuhan ng El Nino. Maraming pong salamat sa inyong oras, DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa.